Kamusta pong muli mga katambay? Ito na lang po para po magkomento sa inyo si Katambay Manong po mga katambay dito po sa ating maliit na channel. Ito po mga katambay, sumagot na po. Sumagot na po dito po sa pinupukol na issue lalo po ngayon sa Kamara ang asawa po ng Vice President si Attorney Mans Carpio mga katambay. Ito painggan po natin sa balita mga katambay ang sinabi niya po malisyoso ang mga paratang ng isang nakabilanggo na si Jimmy Guban mga katambay. Pakinggan po natin ang Fiksyon balita. o kathang-isip lamang. Ito ang tugon ni Atty. Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa aligasyong dawit siya at ang kanyang bayaw na si Davao City Representative Paulo Duterte sa kaso ng shabu shipment noong 2018. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Carpio na walang basihan at maliciously false ang mga aligasyon ng dating customs officer hinggil sa drug smuggling issue. Noong August 16, ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Sa pagdinig, pinangalanan ni Guban na mga kasabwat sina Carpio, Congressman Duterte at maging si dating Economic Advisor Michael Yang sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngunit ayon kay Carpio, walang katotohanan at politically motivated ang paratang. Iginit rin niya na bilang abogado at pribadong mamamayan, hindi siya nakikisawsaw sa politika at mga bagay na may kinalaman sa gobyerno. Sa huli, sinabi ni Carpio na tiwala siyang may discernment ang mga mambabatas at hindi sila basta-basta maniniwala kay Guban na umamin umanong minanipula niya ang affidavits na ipinasa niya noon sa Senado at Korte kaugnay ng issue. Una nang itinanggi ni Congressman Duterte ang aligasyon ni Guban at iginiit na questionable ang kredibilidad nito bilang testigo. Samantala si Vice President Sara Duterte naman naniniwalang political harassment ang pandadawit sa kanyang pamilya sa drug smuggling issue. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Sinabi rin ni VP Sara na hindi siya makikialam sa issue at hahayaan niya ang kanyang asawa at kapatid na sagutin ang paratang. Burger. Ayan po. Napakatindi po ng political harassment, ayon po sa ating Vice President at ganun din po sa sa asawa po, si Attorney Mans Carpio mga tambay. Talagang yung baseless o malisyosong akusasyon ang mga ginagawa po nito sa pangunguna po ng Kamara mga katambay ng Kamara ang mga sinasabing hindi mga buhaya at hindi nabubusalan at hindi nababayaran ang kanilang dangal ang kanilang pagiging politiko. Never mong masusuhulan ang mga congressman, mababayaran ang kanilang dignidad. Never, pag yan ay nagsalita sa media, never sila nagkakamali. Ito'y ginagawa nila para sa mga Pilipino. Pero, ang mga Pilipino, naghihintay pa rin ng trabaho nila. Mataas pa rin ang bilihin at napakaliit pa rin ang sweldo at napakaraming Pilipino na walang maibigay na trabaho, mapasukan ang ating kababayan. Ginagawa nila ang trabaho nila mga katambay. Sweldo pa lang ng mga manggagawa, hindi maitaas. Mga tambay. Pero mga allowances ng taong gobyerno, tinataas. Sweldo ng taong gobyerno, tinataas. Di ba? Pero pangkaraniwang manggagawa, magtiis ka lang sa 64 pesos per day ang iyong allowance o ang iyong budget mga tambay. Ganun po talaga. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, di ba? Na yung ating mga bilihin nakapix lang halos, Naglalaro lang, hindi inaabot ng 60 ang bigas. Nung nakaraan pang umabot pa na 75 yan, di ba? Yung bigas natin. Yung dating Pangulong Duterte,
Pati mga bilihin, nami-maintain po. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, kung kailan sumobra taas, saka pa tayo binigyan ng statistics na 64 pesos. Nabanggit ko lang yan mga katambay. Wala po sa issue natin yan. Na ano lang po ako, nadala lang po ako ng nagmamahalang dahil ang pamilya ni Kamano ay nagdudusa po sa kahirapan at nagmamahal ng bilihin. Kaya ako lang po naidagdag mga katambay. At ganun din po kayo. Nakaka-relate din po kayo, di ba? Nararamdaman nyo rin po yun. Ito po, bumalik po tayo dito kay Atty. Mans. Totoo po mga katambay. Dahil kung hindi po ito political harassment na ginagawa sa kanila at pamumulitika, isa, never natin nakitang nakisawsaw ito di ba? Si Atty. Mans Carpio, ang asawa ng Vice President. Never, di ba? Hindi katulad ng ibang politiko na nakikita mo lagi nasa highlights, di ba? Katulad na lang po, di ba? Meron na po tayong comparison di ba? Di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita niyo po ba na umepal at laging nasa hotspot o sinasabing nasa media, nasa mainstream media, di ba? Ang asawa ng dating Pangulong Duterte, di po ba? Hindi nakikialam. Limitado lang ang kanilang mga galaw, di ba? Dahil nga ganun ang naumpisahan nilang paglilingkod. Katulad ngayon, di ba? Ilang taon na po. 2 taon na po na Vice President ang ating BP Sara. Nakita niyo ba sumawsaw yan? Di ba? May mga issue ba yan na sumawsaw? Hindi katulad ng First Lady. Maraming issue na sinasabi siya pa nagpapatakbo ng gobyerno. Di ba? Na under Disaya pang presidente. Di ba? May mga issue na ganyan di ba? Na sinasabi ng ating mga kababayan. Di ba? Pero pagdating kay Vice President, di ba? Na talagang hindi sumasawsaw siya sa gobyerno. Pribado ang kanyang ang kanyang pamumuhay, halos nakatutok lang siya sa kanyang pamilya, di ba? Saka itong si Atty. Mans Carpio mga tambay, kahit ako naman sa sarili ko, bakit ako papasok sa droga? Una-una, titulado ako. Magaling akong abogado. Merong mga negosyo ito. May law firm ito, law firm. Lalo sa Davao, meron silang law firm itong Vice President. At may mga negosyo po ito sa Davao na mabubuhay na. Tapos ikakabit mo sa droga. Galit na galit nga sa droga ang pamilya Duterte, lalo ang dating Pangulong Duterte. Tapos dyan mo pa dadalhin sa droga ang issue. Na sinasabi mo mga drug lord. Drug lord na halos para ikaw yung drug lord ng Pilipinas. Nasa iyo, pamilya Duterte. Sino Tapos, hindi man lang pinag-uusapan sa korte yan. Ni hindi man lang sinampa. Ni Guban, napakatindi pala kanya ng pasabong ni Jamie Guban. Ni hindi man lang yan isinampa sa korte at pinag-usapan. Bakit puro sa Kongreso, sa Kamara? Ang hearing, napakatibay pala ng mga sinasabi niyang statement. Na yung kanyang revelasyon. Di mo ba? Talagang gagamitan mo ng konting pag-iisip lang, logic, mga tambay. Malapit na po ang halalan next year. Tapos biglang lumabas yung nasa kulungan. Nasa kulungan. Kahit dalhin mo sa korte ito, pagtatawanan lang ito ng mga judge ng mga huwes. Di ba? Kukuha ka ng matibay na ebidensya, testigo. Yung nahatulan, convicted, nasa kulungan na dahil napakaraming issue nitong agent na ito ng custom dahil di sa pera, corruption. Tapos siya tapos puro hearsay nga lang, hearsay. Puro nananaginip po yata ito. Sa panaginip lang niya nakita na mga drug lord, proteksyon ng droga sa Pilipinas, ang Pulong at ang Mans Carpio at ang pamilya Duterte. Kaya dito sa mga nangyayaring itong issue, bobo na lang mga tambay. Bobo at tanga na lang maniniwala rito sa issue na ito. Nasasabihin mo mga drug lord ng Duterte at
ang pulong at ang Manscarpio. Kaya tuloy, nakapagsalita na rin ang Manscarpio na, yung mga congressman, mga kapitapitagan di umano sa Kamara, sana hindi sila madala at hindi sila magamit, sa politika dahil lang sa kanilang sinasabi na, tama yung ginagawa nila. Pero pagka dating naman kay Vice President, ano ang sasabihin ng Vice President? Kilala na sila ng Vice President eh. Kilala ng Vice President na napakalaki rin ng korupsyon sa ahensya na yan. Dahil nga natuklasan niya lahat. Dahil lalong-lalo sa budget, di ba? Sa mga proyekto. Nakita ni Vice President ang napakalaking korupsyon sa national dahil siya galing sa LGUs. Di ba? Ngayon, puro ngayon yan, mga naguhugas kamay para lang matuwis yung issue sa droga, issue ng Commander-in-Chief at ng Voltes 5 group. Dito naman nila dadalhin, droga sa mga Duterte. Dahil, kumbaga sa bingo, nagbinguhan na po lahat ito eh. Magmula sa Commander-in-Chief, Senado, Kamara, komento ni Kamanong, nabingo na po to ng mga taong bayan. Nabingo na sila. Bingo na sila lahat sa taong bayan, mga katabay. Itong grupo na ito, Kamara, Senado, at ang Commander-in-Chief, na bingo na sa mga natuklasan ng mga Pilipino na karamihan, komento ni Kamanong, hindi totoo, nagsisinungaling, 5,500 nga lang na 2 taon, binadgetan ng Pangulong Marcos, yung flood control, 1 billion mahigit a day, wala na pong yaw-yaw dyan ang Pangulong Marcos. Di ba, mga tambay? Hindi na rin niya tinatapik yan. At hindi na rin niya pinagsasalita ang media dyan. Di ba? Tahimik ang media dyan, mga tambay. Ang media, mag-ingay, magulo, pagka mga Duterte ang issue, mga tambay. Pero ito, hanggang Kongreso na lang ito, mga tambay. Hanggang Kamara na lang ang investigasyon na ito. At ito, gagamitin lang po ito sa politika. Sa pamumulitika lang po. Dahil yan mismo ang sinabi ng Vice President, pamumulitika lang yan, power, pera. At yung iba, mahilig pa sa cocaine. Diba? Ayaw na nilang mawala sa kanilang sarili. Diba? Yan sinasabi ng Vice President eh. At matatalinong tao po ito. Katulad po ni Atty. Manscarpio. Nagninegosyo po ito. Isang abogado, may law firm. Kumikita ng maganda. Daan-daan libo, milyon ang kinikita sa kanyang negosyo at sa yung kanyang law firm. Diba? Tapos sasangkot mo sa, sa droga na napakasamang bisyo niyan at ikakabit mo sa pagkatao mo. Buong lahi mo, masisira dyan pag sinabing nakabit ang pangalan mo sa droga. Di ba? Yan ay isang peklat na hindi mo na mabubura pagka nagkaroon ka ng issue na droga sa'yo. Di ba? Katulad nun sa ating Pangulong Marcos Jr. at sa First Lady at sa grupo ng Voltes 5. Peklat na yan. Mahirap nang mabura yan, yung issue na yan. Hanggat hindi nila napapatunayan sa drug test. Di ba? Lalo sa buhok. Di ba? Nakakalungkot lang po. Yan lang po mga katambay. Ang walang kakwenta-kwentang ginagawa ng Kamara sa pamumulitika sa komento ni Kamanong. Pamumulitika dahil wala na silang magawa, dahil nga bingo na sila, bistado na sila ng mga Pilipino, yung kanilang mga style, yung sinasabing sobra-sobrang pondo na nalulustay, ayon mismo sa Vice President na natutuklasan niya ang laganap na korupsyon, sa national. Bigla siya nagulat sa lalaki ng pondo. Pero nalulusaw lang po, tinatangay ng baha, mga katambay. Kaya po itong mga congressman, hindi na nila papayagan hanggat maaari yung mga hindi nagsisipsip at hindi nakikinabang ngayon sa gobyerno, never nilang papayagang makabalik ang Duterte sa taas sa pagiging Pangulo. Kasi unang-una, sila ang magkakaproblema dyan, mga katambay. Unang-una, lahat ng magiging proyekto nila ay masisilip na ng Duterte. Mahihirapan na silang magkaroon ng extra
ordinary. Di po ba mga tambay? Itong mga mambabatas. Komento ni Kamano. Pero kasi ngayon, mucho dinero sila lahat, mga tambay. Mucho dinero. Kaya, gagawa ng paraan yan, mga tambay, na wala ng Duterte makabalik sa pinaka-top. Di ba? Logic lang yan, mga tambay. Pag sinamahan mo pa ng isang damukal na kwarta. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan pong maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel. Sa mga nagko-comment, maraming salamat. Like, share, and subscribe. Thank you po ng marami, mga Katambay. Sa ulitin, ingatan nawa, paalam.